Ang kasaysayan ng mga digmaan ay puno ng mga military leader na nakilala hindi lamang sa kanilang lakas, kundi pati na rin sa kanilang kakaibang taktika at estratehiya sa labanan. Ang kanilang talino sa pagpaplano at kakayahan sa pamumuno ang naging dahilan ng kanilang tagumpay kahit pakadalasan ay nasa kalamangan ang kanilang kalaban. Sa iba't ibang bahagi ng mundo at sa magkakaibang panahon, ang mga military leaders na ito ay naging haligi ng kanilang mga hukbo na nagtaguyod ng mga revolusyonaryong pamamaraan sa pakikidigma. Kaya't sa video na ito ating kikilalanin ang 10 pinuno ng militar na kilala sa kanilang mahuhusay, makabago at natatanging diskarte at taktika na nagbigay daan sa kanila upang makilala ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Kaya tara simulan na natin. Number 1, Alexander the Great. Si Alexander the Great ay kilala bilang isa sa mga pinakadakilang military leader sa kasaysayan na nagtagumpay sa maraming labanan at nagtatag ng isa sa pinakamalaking imperyo. Isa sa kanyang mga sikat na taktika ay ang combined arms warfare, kung saan ginamit niya ang iba't ibang uri ng military unit tulad ng infantry, cavalry, archers at siege engines. Ang koordinasyon sa pagitan ng infantry at cavalry ay mahalaga sa kanyang mga taktika, samantala ang hammer and anvil tactic ay isa pa sa mga sikat niyang estratehiya kung saan ang Macedonian infantry ang nagsilbing anvil na pumipigil sa kalaban habang ang companion cavalry na pinamumunuan ni Alexander ay nagsilbing hammer na umaatake mula sa gilid o likuran ng kalaban. Gayunpaman, mahusay din si Alexander sa paggamit ng terrain para sa kanyang kalamangan. Pinipili niya ang mga lugar ng labanan na nagbibigay sa kanya ng tactical advantage tulad ng mataas na lugar o makitid na daanan. Gumamit din siya ng psychological warfare upang takutin at malito ang kanyang mga kalaban, kabilang dito ang mga peking pag-atras at pagpapakalat ng maling impormasyon upang mahulog ang kalaban sa bitag. Ipinakita ni Alexander ang kahusayan sa pag-aangkop ng tamang taktika para sa iba't ibang kalaban at kondisyon ng labanan. Hindi siya natatakot mag-innovate tulad ng paggamit ng siege engines sa Siege of Tyre at mga taktika sa Battle of Gaugamela. Ang kanyang hukbo ay kilala sa mabilis na paggalaw at kakayahang magsagawa ng mga biglaang pag-atake. At ang mahusay na organisasyon ng supply chain ay nagtitiyak na ang kanyang hukbo ay laging may sapat na supply kahit nasa teritoryo sila ng kalaban. Ang mga taktikang ito ay nagbigay daan kay Alexander na magtagumpay sa maraming labanan at magtatag ng isa sa pinakamalaking imperyo sa kasaysayan na nag-iwan ng isang pamana ng kahusayan sa militar at estratehiya na pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. Number 2, Napoleon Bonaparte. Si Napoleon Bonaparte ay isa sa mga pinakakilala na mahusay sa mga taktika sa kasaysayan ng militar, kilala sa kanyang mga makabagong estratehiya na nagbigay daan sa kanya upang makontrol ang malaking bahagi ng Europe noong early 19th century. Samantala, isa sa mga pangunahing taktika ni Napoleon ay ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga hukbo sa pamamagitan ng paggamit ng mga network ng kalsada. Nagawa niyang ilipat ang kanyang mga hukbo ng mabilis at epektibo na nagugulat ang kanyang mga kalaban. Eksperto si Napoleon sa paghahati ng mga puwersa ng kanyang mga kalaban at pag-atake sa kanila mula sa iba't ibang direksyon. Ang taktika na ito ay nagpapahina sa kanyang mga kalaban at nagdudulot ng kalituhan sa labanan na nagpapadali sa kanyang mga hukbo na makamit ang tagumpay. Samantala, pioneering si Napoleon sa konsepto ng combined arms warfare kung saan ginagamit niya ang infantry, cavalry at artillery ng sabay-sabay upang makamit ang pinakamataas na success rate sa labanan. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang uri ng hukbo ng magkakasama, nagawa niyang samantalahin ang mga kalakasan ng bawat unit at takpan ang kanilang mga kahinaan na lumilikha ng isang malakas na puwersa na kayang harapin ng anumang kalaban. Hindi tulad ng ibang hukbo na mas pabor sa mga matibay na formasyon at set-piece battles, mas gusto ni Napoleon ang mga fluid battle tactics, nagpapahintulot ng mabilis na paggalaw at pag-aangkop sa nagbabagong kalagayan sa pamamagitan ng patuloy na paglipat ng kanyang mga hukbo at pag-aangkop sa mga galaw ng kalaban na gawa niyang malampasan at talunin ang kanyang mga kalaban. Mahalaga rin sa tagumpay ni Napoleon ang paggamit ng intelligence at reconnaissance sa pamamagitan ng pagkolekta ng impormasyon tungkol sa mga galaw at plano ng kalaban. Nagawa niyang magplano ng mga estratehiya na nagbigay sa kanya ng kalamangan sa labanan. Ang mga makabagong taktika at estratehiya ni Napoleon ay patuloy na nag-iimpluwensya sa mga diskarte sa militar hanggang sa kasalukuyan na nagpapatibay sa kanyang pamana bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang military leader sa kasaysayan. Number 3, Erwin Rommel.
Si Erwin Rommel, na kilala bilang Desert Fox, ay isa sa mga pinakakilala na military leader noong World War II na nagtagumpay sa maraming labanan sa pamamagitan ng kanyang makabagong taktika at estratehiya. Isa sa kanyang mga sikat na taktika ay ang Blitzkrieg o Lightning War na binibigyang diin ang bilis, sorpresa at napakalakas na puwersa upang mabilis na talunin ang kalaban. Ginamit ni Rommel ang kombinasyon ng mga tangke, infantry at air support upang malampasan at maligaw ang kanyang mga kalaban. Mahalaga kay Rommel ang bilis at kakayahang magmaneuver, kaya't pinananatili niyang laging gumagalaw ang kanyang mga puwersa, iniiwasan ang mga defensive position at static warfare. Sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw ng mga armored units, nagawa niyang malampasan at palibutan ang kanyang mga kalaban. Pinutol ang kanilang supply lines at pinilit silang sumuko. Isa si Rommel sa mga expert sa paggamit ng panlilinlang gamit ang mga peking pag-atras at diversionary tactics upang malito at iligaw ang kanyang mga kalaban. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalaban sa pag-aalinlangan at paghula sa kanyang susunod na galaw, nagkaroon siya ng malaking tactical advantage sa labanan. Isa sa kanyang mga sikat na taktika ay ang pincer movement, kung saan inaatake ang kalaban mula sa dalawang panig upang palibutan at sirain ang kanilang mga unit. Ang taktika na ito ay dapat mabilis ang pag-atake upang masira agad ang depensa ng kalaban. Sa pamamagitan ng mabilis na pag-atake, nagawa niyang masira ang mga depensibong linya ng kalaban bago pa sila makapag-organisa ng epektibong depensa. Ang mga taktika ni Rommel ay nagkaroon ng malaking epekto sa estratehiya ng militar noong World War II at sa mga sumunod na panahon. Ang kanyang makabagong pamamaraan sa pakikidigma ay nagbigay inspirasyon sa mga military thinkers sa buong mundo at nagbago sa paraan ng pakikidigma. Ang mga taktika at estratehiya ni Erwin Rommel ay patuloy na pinag-aaralan at hinahangaan ng mga military historians at analysts na nagpapakita ng kanyang pangmatagalang impluensya sa sining ng digmaan. Number 4, George S. Patton. Si George S. Patton ay isang kilalang general ng United States na nagpakita ng kahusayan sa taktika at pamumuno, lalo na noong World War II. Kilala siya sa kanyang agresibong estilo ng pakikidigma at sa kanyang kakayahang magbigay ng inspirasyon sa kanyang hukbo. Isa sa mga pangunahing taktika ni Patton ay ang mabilis at tuloy-tuloy na pag-usad ng kanyang mga puwersa na kilala bilang Blitzkrieg o Lightning War. Naniniwala siya na ang mabilis na paggalaw at pag-atake ay makakapagpahina sa kalaban bago pa sila makapag-organisa ng epektibong depensa. Si Patton ay eksperto sa paggamit ng mga tangke at nakilala sa kanyang kakayahang magmaneuver ng mga ito upang palibutan at talunin ang mga puwersa ng kalaban. Ang kanyang paggamit ng speed at mobility ay nagbigay daan sa kanya upang makuha ang upper hand sa labanan at samantalahin ang mga kahinaan ng kalaban. Bukod dito, si Patton ay kilala sa kanyang kakayahang magdesisyon ng mabilis at epektibo kahit na may limitadong impormasyon. Ang kanyang filosofiya na a good plan violently executed now is better than a perfect plan next week ay nagpapakita ng kanyang paniniwala na ang mabilis na aksyon ay mas mahalaga kaysa sa perpektong plano na huli na o hindi na ayon para gamitin o gawin. Ang kanyang pamumuno ay hindi lamang sa larangan ng taktika, kundi pati na rin sa moral ng kanyang mga tropa. Kilala siya sa kanyang mga makapangyarihang talumpati na nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa kanyang mga sundalo. Ang kanyang disiplina at mataas na standards ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga hukbo na mapagtagumpayan ang maraming labanan. Sa kabuuan, si George S. Patton ay isang leader na nagpakita ng kahusayan sa taktika at pagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tauhan, na nagbigay sa kanya ng isang natatanging lugar sa kasaysayan ng militar. Ang kanyang mga estratehiya at pamumuno ay nagbigay daan sa mga Allied forces na makamit ang mga kritikal na tagumpay laban sa mga Axis forces, lalo na sa kampanya sa North Africa at sa paglusob sa Europe pagkatapos ng D-Day. Ang kanyang kakayahang magplano at magpatupad ng mga komplikadong operasyon sa ilalim ng matinding presyon ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay na general ng World War II. Ang kanyang heritage ay patuloy na pinag-aaralan at pinapahalagahan sa mga military academy sa buong mundo na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga military leader. Number 5, Frederick the Great. Si Frederick the Great
o Frederick II ng Prussia ay kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang military leaders sa kasaysayan dahil sa kanyang mga natatanging taktika at estratehiya sa digmaan. Isa sa kanyang mga sikat na taktika ay ang oblique order, kung saan inaatake niya ang isang bahagi ng kalaban habang pinipigilan ang iba pang bahagi na nagpapakita ng kanyang husay sa maneuver warfare. Ang kanyang hukbo ay kilala dahil sa mataas na antas ng disiplina at pagsasanay na nagresulta sa mas mabilis at mas accurate na pagpapaputok ng kanilang mga armas kumpara sa kanilang mga kalaban. Bukod dito, si Frederick ay may likas na kakayahan sa pagbasa ng terrain at paggamit nito sa kanyang kalamangan na nagbigay daan sa kanya na mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon at manalo sa maraming laban. Kilala rin siya sa kanyang tapang at kahandaang sumugod sa mga panganib na madalas na nagre-resulta sa mga tagumpay na nagpalawak ng teritoryo ng Prussia. Ang Battle of Leuthen ay isa sa mga pinakasikat na laban ni Frederick, kung saan ginamit niya ang kanyang mga natutunan mula sa mga nakaraang tagumpay at pagkatalo upang talunin ang mas malaking hukbo ng Austria. Sa kabuuan, si Frederick the Great ay hindi lamang mahusay sa mga tactics at strategy, kundi isang leader na nagbigay diin sa kahalagahan ng disiplina, pagsasanay at inobasyon sa larangan ng digmaan. Ang kanyang mga kontribusyon sa militar ay nag-iwan ng isang pamana na patuloy na pinag-aaralan at hinahangaan ng mga military strategists hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang kakayahan na mag-isip ng mabilis at magpatupad ng mga estratehiya na may mataas na antas ng kahusayan ay nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isa sa mga pinakamatagumpay na military leaders sa kasaysayan. Sa kanyang pamumuno, ang Prussia ay naging isang makapangyarihang puwersa sa Europe na nagtatakda ng mga bagong pamantayan sa sining ng digmaan. Number 6. Dwight D. Eisenhower. Si Dwight D. Eisenhower ay isa sa mga pinakasikat na military leader ng 20th century. Siya ay kilala sa kanyang mahusay na taktika at pamumuno. Siya ay naging Supreme Commander ng Allied Expeditionary Force sa Europe noong World War II. Ang kanyang pinakamahalagang kontribusyon ay ang pagpaplano at pagpapatupad ng D-Day Invasion o Operation Overlord noong June 6, 1944 na naging isang mahalagang hakbang sa pagkatalo ng Nazi Germany. Bago ang kanyang kasikatan, si Eisenhower ay naglingkod sa iba't ibang posisyon sa loob ng US Army. Siya ay nagtapos sa United States Military Academy sa West Point noong 1915 at nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa loob ng halos 3 dekada bago ang World War II. Sa panahon ng digmaan, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamumuno sa pamamagitan ng matagumpay na mga kampanya sa North Africa at Italy bago ang malaking operasyon sa Normandy. Isa sa mga susi sa tagumpay ni Eisenhower ay ang kanyang kakayahang makipagtulungan at makipag-coordinate sa mga forces mula sa iba't ibang bansa. Siya ay kilala sa kanyang hidden hand tactics, kung saan siya ay tahimik ngunit epektibong nagresolba ng mga problema at nag-iwas sa mga alitan sa politika. Ang kanyang kakayahan sa diplomasya at pamumuno ay nagpatuloy kahit natapos na ang digmaan, kung saan siya ay naging Chief of Staff ng US Army, Commander-in-Chief ng NATO, at kalaunan ay naging Pangulo ng United States mula 1953 hanggang 1961. Ang pamumuno ni Eisenhower ay hindi lamang nakatuon sa mga taktikal na aspeto ng digmaan, kundi pati na rin sa mga strategic and diplomatic aspects na nagbigay daan sa kanya upang maging isa sa mga kinikilalang efficient military leader sa kasaysayan. Ang kanyang kakayahan sa pagbuo ng mga alyansa at pagresolba ng mga komplikadong issue ay nagpakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa parehong militar at pampulitikang aspeto ng pamumuno na nag-iwan ng isang pamana ng kahusayan at integridad sa larangan ng militar at pampublikong serbisyo. Number 7. Francis Drake. Si Sir Francis Drake ay isa sa mga pinakakilalang English admiral at pirata noong Elizabethan Age. Kilala sa kanyang mga ambisyosong ekspedisyon at husay sa taktika, si Drake ay naging mahalaga sa pag-angat ng England bilang isang makapangyarihang bansa sa karagatan. Ipinanganak siya between 1540 to 1543 sa Devonshire, England. Nagsimula siyang maglayag kasama ang pamilya Hawkins, na kilala sa trading at pagsalakay sa mga baybayin ng France at Caribbean. Sa murang edad, si Drake ay nahasa sa maritime at piracy na nagbigay daan sa kanyang mabilis na pagkilala bilang leader. Isa sa pinakasikat niyang expedition ay ang paglalayag sa buong mundo mula 1577 hanggang 1580,
kung saan siya ang unang Ingles na nakagawa nito. Sa paglalakbay, sinalakay niya ang mga barko at colony ng Spain at nagdala ng napakalaking kayamanan pabalik sa England at pinatatag ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nakakuha si Drake ng karangalan mula kay Queen Elizabeth I at ang kanyang kasikatan bilang pirata at bayani ng mga Ingles ay patuloy na lumago. Noong 1588, naging pangalawang pinuno si Drake ng hukbong dagat ng England sa ilalim ni Admiral Charles Howard laban sa Spanish Armada. Sa kanilang pamumuno, matagumpay na napigilan ng Ingles ang mas malaki ngunit mabagal na armada ng Spain gamit ang mga maliliit at mabilis na barko. Ginamit ni Drake ang kanyang innovative tactic kung saan tinamaan niya ang mga mahihinang bahagi ng mga barko ng Spain at ipinakita niya rito ang kanyang kakayahan sa estratehiya sa dagat. Ang tagumpay na ito ay nagpatibay sa England bilang isang pangunahing makapangyarihan sa karagatan at ang pagkatalo ng Spanish Armada ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Europe. Bukod dito, itinuturing si Drake bilang ama ng amphibious warfare dahil sa paggamit niya ng magkasama sa operasyon ng mga sundalo at barko. Kilala siya sa mabilisang pagsalakay sa mga baybaying kolonya ng Spain na ginamit ang kanyang hukbong dagat upang dalhin ang mga sundalo sa lupa para sa mabilis at matagumpay na pag-atake. Gayunpaman, namatay si Drake noong January 28, 1596, malapit sa Puerto Bello, Panama, habang nasa isang ekspedisyon laban sa mga Spanish. Sa kabila ng kanyang kamatayan, ang kanyang pamana ay buhay pa rin. Ang kanyang mga taktika, tagumpay sa laban, at ambag sa pagpapalakas ng hukbong dagat ng England ay nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Ang kanyang pangalan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga military leaders at marines sa buong mundo. Number 8. Si Ulysses S. Grant ay kilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay na military leaders sa kasaysayan ng United States, lalo na sa panahon ng American Civil War. Bagaman hindi siya isang outstanding na kadete sa US Military Academy, ang kanyang determinasyon at praktikal na diskarte sa digmaan ay nagdala sa kanya ng maraming tagumpay. Isa sa kanyang mga pangunahing taktika ay ang paggamit ng relentless offensive strategy, kung saan palagi niyang pinipilit ang kanyang mga kalaban na mag-retreat at hindi na makapag-reorganize. Ang kanyang mga unang tagumpay ay sa mga laban sa Fort Henry at Fort Donelson noong 1862 na nagbigay sa kanya ng palayaw na unconditional surrender grant dahil sa kanyang mahigpit na mga kondisyon sa pagsuko. Si Grant ay kilala rin sa kanyang kakayahan na mag-coordinate ng mga operasyon sa iba't ibang sangay ng militar. Halimbawa, sa Siege of Vicksburg, matagumpay niyang ginamit ang parehong Army at Navy upang mapilitang sumuko ang mga Confederacy forces na nagbigay daan sa United States na kontrolin ang Mississippi River. Ang kanyang kakayahan na mag-isip ng mabilis at magpatupad ng mga estratehiya na may mataas na antas ng kahusayan ay nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isa sa mga pinakamatagumpay na military leaders sa kasaysayan. Bukod dito, si Grant ay kilala sa kanyang kakayahan na magbigay ng inspirasyon sa kanyang mga tauhan. Bagaman mahigpit siya sa disiplina, alam niya kung paano balansehin ito upang hindi masyadong mapagod ang kanyang mga sundalo. Ang kanyang mga tagumpay sa Battle of Shiloh at Chattanooga ay patunay ng kanyang husay sa larangan ng digmaan. Sa kabila ng kanyang mga kahinaan, tulad ng mga akusasyon ng pag-inom ng alak, napatunayan ni Grant na ang kanyang determinasyon at kakayahan sa pamumuno ay sapat na upang magdala ng tagumpay sa United States at tapusin ang Civil War. Ang kanyang mga kontribusyon sa militar ay nag-iwan ng isang pamana na patuloy na pinag-aaralan at hinahangaan ng mga military strategists hanggang sa kasalukuyan. Number 9. Karl von Clausewitz. Si Karl von Clausewitz ay isang Prussian general at kilalang military theorist na ipinanganak noong July 1, 1780 sa Burg bei Magdeburg, Prussia. Siya ay kilala sa kanyang seminal na akdang, Vom Kriege o sa Ingles ay On War, na naging isa sa mga pinaka-influential na libro sa larangan ng military strategy. Ang kanyang mga ideya ay nakatuon sa moral at politikal na aspeto ng digmaan na binibigyang diin ang kahalagahan ng psychological factors at ang tinatawag niyang fog of war o ang kawalan ng katiyakan at kaguluhan na dulot ng hindi kumpletong impormasyon sa panahon ng labanan. Si Clausewitz ay sumali sa Prussian Army noong 1792 at lumahok sa mga kampanya laban sa Revolutionary France. Noong 1801, pumasok siya sa Institute for Young Officers sa Berlin, kung saan siya ay napasailalim kay Gerhard von Scharnhorst, na isang kilalang military reformer. Ang kanyang karanasan at edukasyon sa institusyong ito ay naghubog sa kanyang mga ideya tungkol sa digmaan at estratehiya. Sa kanyang akda,
Binigyang diin ni Clausewitz na ang digmaan ay isang pagpapatuloy ng politika, ngunit sa ibang paraan at hindi ito maaaring itago lamang sa mga rigid na sistema ng mga patakaran at prinsipyo. Sa halip, kanyang ipinagdiriwang ang free operation of genius, ang kakayahan ng isang leader na mag-adjust sa mga nagbabagong kondisyon, moral forces, at mga elemento ng uncertainty at chance. Sa kanyang military career, si Clausewitz ay lumahok sa mga mahahalagang labanan tulad ng Battle of Jena Auerstedt, Battle of Borodino at Battle of Ligny. Ang kanyang mga karanasan sa mga labanan na ito ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa mga komplikadong dynamics ng digmaan. Siya rin ay naging bahagi ng mga reforma sa Prussian Army matapos ang pagkatalo ng Prussia kay Napoleon na naglalayong gawing mas epektibo ang hukbo sa pamamagitan ng mass enlistment at iba pang modernong pamamaraan. Ang mga ideya ni Clausewitz ay nananatiling mahalaga hanggang sa kasalukuyan at ang kanyang mga konsepto tulad ng center of gravity at culminating point ay patuloy na pinag-aaralan at ginagamit sa modernong military strategy. Ang kanyang kakayahang mag-analyze ng mga komplikadong sitwasyon at magbigay ng mga practical na solusyon ay nagpatunay ng kanyang brilliance bilang isang military leader at theorist. Number 10, Sun Tzu. Si Sun Tzu ay isang kilalang sinaunang military strategist, philosopher, at manunulat mula sa Tsina na ipinanganak noong 544 before Common Era. Siya ay kinikilala sa buong mundo dahil sa kanyang obra na The Art of War na nagbibigay ng mga prinsipyo at aral tungkol sa diskarte, psychology, at estratehiya sa digmaan. Ipinanganak siya sa estado ng Qi. Si Sun Tzu ay naglingkod bilang general sa estado ng Wu, kung saan nagbigay siya ng makabuluhang kontribusyon sa maraming tagumpay sa digmaan, partikular sa panahon ng Spring and Autumn period. Kilala si Sun Tzu hindi lamang dahil sa kanyang kakayahang magplano ng estratehiya, kundi sa kanyang malalim na pagkaunawa sa kalikasan ng digmaan, psychology ng mga kalaban, at paggamit ng diskarte upang talunin ang kalaban nang hindi niya kinakailangang makipagdigma sa direktang paraan. Ang kanyang mga prinsipyo tulad ng know your enemy and know yourself, and you can fight 100 battles without disaster, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-unawa sa sarili at sa kalaban upang maiwasan ang pagkatalo. Bukod pa rito, binigyang diin niya ang paggamit ng mga taktikal na panlilinlang at psychological warfare, tulad ng all warfare is based on deception, kung saan ang isang general ay dapat gumamit ng pagkukunwari upang lituhin at gawing mahina ang kalaban bago sumalakay. Siya rin ay kilala dahil sa kanyang mabilisang aksyon, kakayahang umangkop at paggamit ng terrain o kapaligiran upang makakuha ng advantage sa labanan. Ipinakita niya ito sa kanyang mga taktika sa kung paano gamitin ang lupa at posisyon ng kalaban upang makamit ang tagumpay. Ang impluwensya ni Sun Tzu ay hindi lamang nanatili sa larangan ng militar dahil marami sa kanyang mga aral ay napunta sa mundo ng negosyo, pamamahala at diplomasya, kung saan ang mga konsepto ng estratehiya at diskarte ay ginagamit upang harapin ang mga kompetisyon at hamon. Hanggang ngayon, ang kanyang akda ay bahagi ng pag-aaral sa maraming military academies at ginagamit sa modernong pamumuno at estratehiya.